yourself sa ating box. Ayan. Sabi ni Ma'am Marilyn. Ayan, sabi po ni Ma'am Marilyn, thank you, self. Si Coach Mai, thank you, self. Flor de Lisa Aragan, thank you, self. Ay, kay Ma'am Gladys, thank you, self. Ayan. So guys, keep sharing the link and invite po natin ang ating mga business partner, lalo na yung mga bago po nating members. Nang sa gayon, matulungan natin sila para sumakses sa MCore business. At para po sa mga old members na nahirapan hanggang ngayon sa business, baka kailangan mo ng isa puso iyan. Ang mga training na ito para magtuloy-tuloy at umalagwa ka sa negosyo. Ayan, umalagwa ka sa negosyo. So guys, acknowledge po muna natin ang mga nandito sa Zoom. So we would like to acknowledge the presence of the MCore Mobile Stockies, MCore Business Center owner, si Coach Maricar Barneo, ang Millionaire Circle Awardee, and Multi-Millionaire Circle Awardee. Yan. Ayan. So, ang ating Multi-Millionaire Circle Awardee, si Coach Maricar Barneo. Ayan. And of course, syempre, ang lahat ng MCore dealers and distributor all over the world. Ayan. Heart react naman po kayo dyan. Ayan. Hi po, Tita Monique. Amazing life. Hi po, Sir Ramen Lee. Babae. Ay, babae po pala yan. Ay, hi po, Ma'am Ramen Lee Andayan. Ayan. Hi po, Fairy Vicky. Ayan. Hello po, Amazing Life. Amazing Life din po, Tita Monique. Ayan. So guys, keep sharing the link kasi hindi po tayo mag-start hanggat hindi po tayo umaabot sa 50 participants. Ayan. Hello po, Tita Gina. Amazing Life. Ayan. Hello po, Tita Joanna. Ayan. May bago pa po ba tayo? Ayan. Hello po, Ma'am Telma Gatdula. Amazing life po, Coach Jonah. Ayan. Amazing life po sa inyong lahat. Ayan. So guys, while waiting, may konti po tayong house rules. So mic on mute mode. So i-mic po natin ang ating, i-mute po natin ang ating mga mic. Ayan, nabaliktad na po ako. At i-unmute naman po natin kapag requested or need to participate. Mas okay po kapag naka-on cam. Ayan. Mas okay po kapag naka-on cam para makita po yung mga magaganda niyong mukha at kagwapuhan niyo pong mukha. Ayan, guwapa sa Bisaya. Ayan. So find a better location and avoid distraction. Yan guys. And reserve a question after the presentation. So guys, take note. Mahilig pong magtanong ang ating speaker. Kaya dapat tutok lang po tayo para makasagot tayo sa kanyang mga katanungan at para makapag-participate po tayo. Ayan guys. So ilan na po tayo? 40 participants. So bago po tayo magsimula, let us pray na po. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Aming Amang nasa langit, salamat po sa biyaya ng buhay, pagkakaisa, at pagkakataong makapaglingkod. Naway gabayan ninyo ang aming training upang maging daan ng paghubog sa aming talento, disiplina, at malasakit. Basbasan po ninyo ang buong MCore family mula pamunuan, mga empleyado, at dealers hanggang sa aming mga produkto. Ipagkaloob ninyo sa amin mga pinuno ang karunungan at malasakit at sa aming tagapagsalita ang kapanatagan ng loob. Naway maging maayos ang koneksyon upang maging mabunga ang aming pagsasanay. Sa ngalan ni Jesus,
Amen. Ayan. Amen. Please type amen po sa ating chat box. Ayan. Sabi po ni Tita Monique, amen. Sabi po ni Tita Jennifer Dizon, amen. Sabi po ni Coach Mai, amen. Ayan, amen. Po, ayan. So guys, may idea po ba kayo kung ano po ang pag-aaralan natin for tonight? Ayan, ang dami po nagtatype ng amen. Thank you po. Ayan. So guys, alam niyo po ba yung topic natin for today? So ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung paano maging epektibo sa pagbebenta gamit ang QRMA device. So lahat na po ba dito ay meron na po QRMA device? Please type po sa ating chat box. Ayan. Ayan, please type yes sa ating chat box. Okay. At ang speaker po natin ngayon ay may karapatan na magsagawa ng training dahil expert siya dito. At dahil dito lumaki ang grupo at tumaas din ang sales niya. Gusto niyo po ba yon? Yan, please type yes sa ating chat box kung gusto natin lumaki ang ating sales. Ayan. Ayan, type sales nga po dyan sa ating chat box. Sales. Ayan, sales. Ayan. Yes, gustong gusto, sabi po ni Tita Jennifer. Okay, guys. Bago ko po tawagin ang ating speaker, ay magpapakilala po muna po ako sa inyo. I'm Sophia Gail Villanueva, isang estudyante. Isa rin po akong natulungan ng ating mga produkto. At nagtulungan mabago ang aming buhay dahil sa MCOR. At nangarap pang mas umangat ang buhay at mas makatulong pa sa maraming tao sa tulong ni MCOR. So guys, share ko lang po ang aking experience sa QRMA. Nung pumunta po kami ng Bantayan Island, nakaranas po kami ng health assessment sa Bantayan Island. So, ako po yung nag-health assess sa mga bagets habang pong busy po si Mami na kumakausap sa kanyang client at ako naman po yung nag-health assessment sa mga bata, sa kanila pong mga anak. So, madali lang po 'yon. So, tinignan ko lang po kung ano pong mga kulang na vitamins and minerals po nila at binigyan ko din po sila ng tamang payo kung paano po nila paano po sila magiging healthy. Ayan. So guys, wag na natin patagalin pa. So good news, hindi po ako ang speaker ngayon. Naatasan lang po ako para ipakilala sa inyo ang ating napakagandang speaker for today. Ayan. Sino yun? Ready na po ba kayo? Okay. Ang ating speaker ay malapit po sa aking puso. Siyempre, siya po ang aking mami. Dahil maaga po siyang naulila sa kanyang ama at dahil na rin sa kahirapan, ay pinilit naman niya makapagtapos kahit high school. High school graduate lang po siya. Hindi niya naman hahayaan na hanggang doon na lang siya. Kaya ngayon, nagsusumikap na umunlad ang buhay sa pamamagitan ng opportunity na binigay ni Lord. At ito ang MCOR. Isang mabuting ina at isa na rin na mahusay na leader. Napakamanunurin nito, lalo na sa kanyang mentor. Maasahan sa lahat ng bagay, very consistent sa kanyang ginagawa. Very approachable. Tutulungan niya po kayo. Ayan, masipag at sobrang matulungin sa lahat. Tinutulungan basta humingi sa kanya ng tulong kahit hindi niya po kagrupo. Kung isa ka po doon sa natulungan niya, please type salamat. Ayan, salamat. 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 Yan. Sabi po ni Tita Coach Mai, salamat. Sabi po ni Tita Glenda, salamat. Ayan. Sabi po ni Tita Charmaine, salamat. Ayan. Okay. Sa sobrang sipag niya, kaya naman marami na po ang nabago sa kanyang buhay at sa buhay po namin.
Marami po siyang na-inspire na tao at kahit ako na rin po ay na-inspire sa kanya. At dahil sa sipag at dedication sa negosyo, nagkaroon na rin po siya ng sariling sasakyan. Ayan, gusto niyo po ba magkaroon ng sasakyan? Ayan, pwede ko po ba malaman ng inyong mga gustong sasakyan? Ayan. Kaya naman, hindi na po kami naglalakad at nauunanan sa biyahe. So, she is a car achiever, travel incentive qualifier sa Villa Escudero and Bohol, and Cebu Getaway. Ayan. Nakarating na rin po siya sa ibang bansa. Wow! At saan po yon? Sa Hong Kong. Ayan. Gusto niyo po ba makarating sa Hong Kong? Or sa ibang bansa? Please type yes. Ayan. Okay, guys. She is an MCOR Mobile Stackies, MCOR Coaches Circle, MCOR Millionaire Circle awardee. My gorgeous mom, Coach Risa Karumay Makinyana. Ayan, heart react naman po kayo dyan. Heart. Thank you. Yan, thank you, guys. Amazing life. Thank you, guys. Thank you, Pia. Ayan. Magaling ba si Pia? Magaling ba? Tatalunin na yata ako nito pag ano. Konti na lang, pag 18 years old na siya. Yan, makakasama na natin din siya. Siyempre, gagawin natin siyang pinakabatang milyonarya dito sa MCOR. Yan, sabi ni Coach John, my future. Sabi ni Tita Jen, galing ni Coach Pia. Yan, thank you po. Maraming salamat. So, start na po tayo. Hi po, Sir Alex. Sino kaya to? Ngayon ko lang to. O si Coach Lex yan. Hello po, Sir Geraldo Pedrosa. Kasi may mga bagong pangalan, mukha. Hello po, Ma'am Telma Gatdula. Ayan. So, hello po, Miss Alma Ortiz. Ayan. Sabi ni Miss Monique, yes, may pinagmanahan. Pag di ba naman to nagmana. 'Di ba? Actually, di ba ang ganda ni Pia, no? Ayan, ganyan-ganyan po ako nung bata po ako. Ayun nga lang, nagkaroon po ng problema. Yun, nung bata po ako, nagsukat tae. Ayan, so alam nyo na, dehydrated. So, ito na po yung nangyari. Ayan. Okay, guys, sino dito ang hindi pa marunong mag-health assessment or walang idea about QRMA? Meron po ba? Hindi pa nag-assessment? Or kung meron kayong device, bakit hindi nyo pa ginagamit? Joke lang. So, tamang-tama kasi ayan, nung pag-uusapan natin is kung paano gamitin ng ating device. So, let me share my screen. Yan, 45 tayo sa mga business partner nyo po na gustong matuto. Yan, samantalahin po natin yung pagkakataon. Yan, habang libre pa po yung training, char. Kasi dati nagbayad kami. Ayan. Alam niyo po ba, kasi dati, nung year 2022, nung talagang kinareer ko po yung MCOR, sobrang nahirapan po ako kung paano ako makabenta, although nakakabenta, tsaka kung paano ako magkaroon ng grupo. So, simula nung natutunan po namin tong paggamit ng QRMA, ayan, dyan na po talaga umalagwa yung aking negosyo, ang aking income. Tapos, dito na rin po talaga lumaki yung grupo ko. Ayan. So, una naming paggamit ng QRMA sa Gumaca, Quezon. So, grabe yung experience po namin doon. Grabe, nakakatakot dun sa lugar. Pero okay lang kasi may mga kasama naman po tayo. Matatakotin kasi ako sa multo. Ayun. 'Di ba? Syempre yung bahay mo maraming bawang, tapos iba yung itsura. Pero okay nga lang doon kasi part po yun ng mga experience. Tsaka yun yung part ng mga talagang ikukwento natin after natin malagpasan. So, doon kami masasabi nag-OJT. At nakakatuwa kasi, yung mga health assessment po namin, hindi nila alam that time, pinagpa-practicean lang po namin sila. Tapos, alam mo ba ang tawag sa akin? Doc. Nung tinawag akong doc, hindi ako nagsalita. Ngumiti lang ako. Oo, 'di ba? Pag tinawag kayo minsan na doc, okay lang 'yan, ngitian niyo lang. Joke. Ayan. Okay, guys. So, welcome to QRMA training. Yan, maraming salamat kasi pinagbigyan niyo yung sarili niyo na matuto ngayong gabing ito. So, ano ba yung QRMA? So, ang QRMA is Quantum Resonance Magnetic Analyzer.
So, this is Russian technology at more than 1,500 doctors and scientists po yung nag-discover nito para saan? Para dun sa mga astronaut. Syempre, 'di ba, pag pumunta yung astronaut sa taas, kumbaga wala silang wala namang laboratory doon, 'di ba? Para ma-detect kung okay lang sila. So, ginawa ito para sa kanila. And then, ayan, maganda niyan kasi cellular membrane nakikita na. So, early detection po siya ng ating sakit. Siyempre, kung kayong tatanungin, gusto nyo po ba mas malaman na maaga para mas madali nating maagapan? Sige nga, type 1 nga po kung gustong ma-detect kagad ng sakit. Or yung minsan, nung iba, ganito, ayaw ko malaman ng sakit ko kasi baka mamaya, magkaroon ako ng anxiety or kaya mamaya hindi na ako makatulog. Ayan. So, early detection dyan. And non-invasive. Pag sinabing non-invasive, hindi po namin kayo sasaktan, hindi katulad niyo na sinaktan ka lang. Ay, hindi, joke, mali pala. Hindi ibig sabihin, wala kaming karapatan na magtusok, kumuha ng dugo, kasi ang gagamitin lang ay palm. Ibig sabihin, kamay mo lang. Ayan. At para ka na rin nagpa-MRI to the echo. So, ganito ako pag nagpapaliwanag ako sa ano ko, kumbaga sa kliyente ko, eto ma'am, itong device na to ma'am, napakaganda po nito. Ang tawag po dito is Quantum Resonance Magnetic Analyzer, Russian technology. More than 1,500 doctors and scientists po ang nag-discover nito para doon sa mga astronaut para ma-monitor po nila yung sakit nila. Tapos sasabihin ko sa kanila, gusto nyo po ba yun? Mas maganda ma-monitor po natin yung sakit nyo or malaman po natin para ma-prevent or maagapan. So, minsan sinasabi naman po nila, okay, pero may mas maganda pa dyan na spill. Yan, sinasabi namin, ma'am, check natin kung gaano ka-healthy. Yun ang tama ha, yun ang tama. Ito lang kasi nung QRMA, kumbaga, definition niya lang yan. So, kung mag-spill ka, ganito, kailangan, kasi nung una, ganyan ang ano namin, nung atake. Tapos, syempre, binago ni coach. Sabi ni coach, dapat ganito. Kasi nga naman, matatakot sila, di ba? Tama? Matatakot sila pag sakit ang pag-uusapan. So, ma'am, check namin kung gaano ka ka-healthy. Yan, para ma-monitor nyo po. Ayan. So, tingnan natin kung akma po ba yung katawan nyo sa age nyo. Kung okay po ba yung status ng health nyo. So, ganun po ha. Ayan. So, ano po ba yung kailangan kapag mag-health assessment po tayo? Siyempre, dapat meron tayong laptop. Tapos, yung laptop, dapat Windows 10 or Windows 11. Kasi yung gamit ko ngayon, Windows 11. Nung dati, Windows 10. Siyempre, nag-upgrade naman po tayo. And then, siyempre, may charger po tayo. At dapat meron tayong extension cord just in case malayo yung saksakan, di ba? Meron tayong magagamit. At siyempre, dapat may QRMA device. Reco sheet. Reco sheet. Lahat naman dito may mga recommended na kumbaga reco sheet or info sheet na ginagamit. So, dapat lagi tayong meron yan, ha? And then, MCore products. Wag na wag po kayong lalabas na hindi po kumpleto yung produkto nyo. Okay? Pag lumalabas po ako, dapat meron akong isang hyper package man lang. Or dalawang hyper package. Plus, meron akong ibang mga produkto na pang retail. Ha? Kasi kapag wala kang produkto, ang tawag dyan, suicide. Ang tawag namin dyan, suicide. Bakit? Pupunta ka, wala kang laban. Hindi sayang yung effort mo. Di ba? Para ka rin nagpakamatay. Hindi, joke lang po. So, dapat meron ka ring memes. So, sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano yung memes, ayan, ipapakita ko po sa inyo mamaya. Oo, yun. Tama po. Dapat laging dapat laging may dalang stock. So, nung memes, kasi magagamit po natin yan mamaya sa recommendation. Dapat meron din tayong pang BP. So, dapat meron kang pang BP. Bakit? Kasi syempre, para ma-monitor mo yung blood pressure niya. Kasi doon pala, magkakaroon ka ng idea kung mataas ang kanyang blood pressure. And then, weighing scale. Bakit kailangan tama yung timbang? Hindi pwede tayo manghula. Kasi minomonitor din po dyan yung tinatawag na BMI or Body Mass Index. Kumbaga, sa height mo, dapat kumbaga, compatible or katugma sa weight mo. Kapag ikaw ay maliit, tapos medyo mataas ng weight mo, ang tawag doon, syempre, overweight or minsan obese. Ayan, okay? So, syempre, meron dapat tayong mga testimonial printed para mas mabilis mapakita. Or kaya, meron tayong mga nakasave sa album natin sa cellphone para mas mabilis din nating makita.
makita. Kasi kung ano yung pwede maging sakit nila or mga na-detect po natin, kailangan meron tayong ipapakita ng mga natulungan ng produkto natin. Siyempre, dapat may flyers. Ha, wag po kakalimutan. Kasi kasama po yan sa, kumbaga, nilalaanan natin ng ating pera ng flyers. Bakit? Kasi marketing yan eh, investment din yan. And then, height conversion printed. Yan, sa grupo ko, meron po kami yan. Nagbigay ako sa kanila, may height conversion, tapos may BP. Kung anong edad mo, dapat ganun ang BP mo kung normal ba 'yon. Tsaka logbook sales. Para saan ba yung logbook sales o registration? Maganda po kasi na meron tayo aside from sa ano natin sa laptop, nung kanilang mga kumbaga information kasi binibigay natin ng reco sheet, 'di ba? Kailangan nila logbook natin. Bakit? Para ma-monitor po natin para ma-follow up na rin natin kung halimbawa ngayon, July 1, na health assessment natin sila. Tapos bumili siya ng 1 box lang halimbawa. Tapos ang recommendation mo is 5 capsules 3 times a day. So in 1 week, dapat ubos na yon. So doon pa lang, mamamonitor mo na sila. And then kasi sila din ang pwede mo maging business partner soon, 'di ba? Future business partner po natin sila. Okay? So dapat lahat meron po nito ha. And sa mga gusto po magkaroon din po ng copy po ng aking slide, pwede nyo po akong i-chat para i-email ko po sa inyo. Pero mas maganda, ako kasi mas sanay ako nagsusulat. Pwede nyo rin naman pong isulat. Yan, may mga nagsusulat po ba dito? Ayan, so mabilis lang din naman to. So orientation na tayo. Kailangan, bago tayo magsagawa ng health assessment, kailangan, ayun, meron tayong registration. Sa registration, kung one-on-one, ikaw na lahat yon or kaya kung may kasama ka. Pero sa activity, during the activity, magkakaseparate yun. Registration, kukuha ng BP, kukuha ng timbang, and then doon na po nila isinusulat ng information. Para pagdating sa magre-read, ita-type na lang, i-input na lang, and then read na lang. So, i-discuss din natin dito kung paano iti-tee up ng QRMA. So, kanina, sinabi ko na kung paano i-tee up. Bakit? Kasi kailangan mapatunayan mo or mapaniwala mo sila na maganda yung device na gagamitin mo. Importante po yun. At saka para po sa mga bago, alam niyo po ba na lahat po ng inassess ko, nagtugma po doon sa kanilang lab test. Alam ko maraming Mcorians doon na dito na nagtugma. Sige nga, kung nakikinig kayo, kung kayo ay nagpa-lab test tapos nagtugma ang inyong lab test, okay, sige, pa-type ako ng tugma kung nandyan pa po kayo. Tugma! Lalo na yung mga senior. Kasi pag meron silang ipinapakita sa akin, ayan, SGPT nila, SGOT nila, mataas. Ayan, sabi ko, ito po, mataas na po yung fatty liver nyo. Then, pag cholesterol, sabi niyo, "Oo nga, no? Ang taas nga ng cholesterol." Opo, ma'am, nakita po kasi dito. Ayan, sabi ni Miss Gladys, sabi po ni Perry Mama Labs, ayan, tugma, Flor de Lisa, tugma. Ayan, so thank you po. And discuss natin nung do's and don'ts. So mamaya di-discuss natin. And then, scanning and reading. And then, recommendation and closing. Ayan. So, ano ba yung mga do's and don'ts? Ayan. So, una, syempre, sa totoong buhay, kailangan daw naghugas ng kamay. Kasi nung pinag-aralan namin to, hindi lang to isang oras. Ang ginawa ko lang po, ay hindi lang to isang oras, ilang araw po to. Ginawa ko, kinong-press ko lang po. Kasi, para matapos tayo, hindi natin pwedeng gawin ng ilang araw. So, kailangan po talaga maghuhugas ng kamay. Kasi yung mga dirt, makakaapekto siya para ma-monitor kumbaga hindi magiging accurate. 'Di ba? Kung marumi yung kamay mo tapos ilalapag mo sa device, aside sa sanitation, marurumihan, hindi siya magiging accurate. So, dapat wash ng hands or syempre, spray na lang po natin ng 24-30. Bakit 24-30? Yan, actually, ang sinabi sa amin, alcohol. Syempre, 24-30. Bakit? Kasi habang ni-spray mo sa kanya yung 24-30, nababanggit mo na yung mga benefits ng 24-30, yan, pwede mo na rin soon ibenta sa kanya, 'di ba? I-alok sa kanya. And then, kung halimbawa galing siya sa lakad or galing sa labas, 'di ba usually mga bara-barangay, 10 minutes kailangan nag-rest. Kailangan nag-rest naka 10 minutes rest. Kaya minsan pag ako nasa bahay ng kliyente, hindi ko na siya pinapagalaw.
Kung pakukuhanin ko siya ng tubig para uminom, pinapakuha ko na lang nung kasama niya or kaya nung kasama ko. So at least 30 minutes to 1 hour after meal bago mag-scanning. Okay? Bakit? Kasi para mas accurate. Syempre, tataas ang blood sugar niyan kung kakakain lang. Tapos syempre, yung stomach niyan, intestine niyan, medyo ano pa siya, madami pang laman. Pwedeng maging mabagal yung galaw ng bituka pag ganyan, di ba, ano? And then, remove jewelries, any metal or coins. Bakit? Kasi nga magnetic. So, makakaapekto rin to sa magiging resulta kapag meron siyang jewelry, tsaka meron siyang metal. Ano ba ipapatanggal natin? So, hikaw, ano pa, kung may mga singsing, kung may necklace. Pero after the scanning, kailangan ibalik po natin ha. Kasi, I mean, ipabalik natin sa kanya kasi meron kaming activity, hindi ko lang kung, noon yun ba yun? Tama ba? Na may nawalan yata ng ano, ng ring. Oo. Nawala ng ring. Eh, syempre, baka sabihin, di ba, na kinuha natin. Kumbaga, parang nag-iingat lang. So, bago tayo mag-conduct ng health assessment, syempre, drink muna ng tubig, 1 glass of water. Pag nagtanong, bakit po kailangan uminom ng tubig? Sabihin mo, kailangan kasi ma'am, de joke lang. Hindi kasi mamomonitor dito yung ano, kung dehydrated ba siya kasi meron doon water shortage. Kasi minsan, 'di ba, pinainom mo na ng tubig tapos water shortage pa siya. So dehydrated talaga siya. So kapag uupo nung upuan, kailangan nung kliyente, kailangan plastic or wood. Okay? Hindi pwedeng metal. Kung metal, pwede natin siyang patayuin. Okay? Tapos dapat relax mode lang si client. And then, ano pa? Yan. Pag ang kliyente may pacemaker, wag nyo na pong isalang sa device ha. Pwede nyo naman siyang interviewin, tapos bigyan nyo na lang po siya ng tamang payo. Wag po natin isasalang yung kliyente sa QRMA kapag merong pacemaker. Okay? Nagkakaintindihan po ba? Yan. Sige nga, type okay. Ayan. So, napainom na po natin ng tubig, ano? After nun, syempre, inhale, exhale at least 3 times. Para maayos din yung flow nung sa lungs niya, 'di ba? Nung paghinga niya, inhale, exhale, sabayan mo na rin, 'di ba? Inhale, exhale. Tapos, habang ini-scan, i-remind po natin si client, nasasabihin po natin sa kanila na wag po tayong gagalaw, wag po magsasalita habang nag-scan. So, ma'am, bawal po tayong kumilos, bawal tayong gumalaw. Yan. Bawal din po tayong magsalita, pero pwede po tayong huminga. Ha? Baka mamaya makalimutan. Baka mamaya akalain ng kliyente, bawal huminga. Kasi may ganyan din akong ano yung kliyente, nakalimutan huminga. Bakit? Hindi naman nung namatay, dahil nakalimutan. Kasi, mali pala yung nakalimutan. Hindi siya huminga, yun. Mali yung term. Kasi, hindi ko nga naman sinabi na pwedeng huminga. 'Di ba? Loko rin talaga, ano? Loko rin talaga ako. Ayan, so, ayan. Yan, scanning. So, pag nag-scan tayo, and then, reading and then recommendation. So ano ba, pag na-scan na po natin, so pag na-scan na po natin, ang ginagawa ko po, pag nag-i-scan po, ito nag-i-scan, pwede nyo pong ipatingin sa kanya yung nung monitor, yung laptop nyo. Tapos, i-discuss nyo, ma'am, magsasalita lang ako pero wag po kayong sasagot. Ayan, ma'am, eto na po, chine-check na po natin yung lungs nyo. Yan po, ma'am, chine-check na po yung heart nyo. Ayan, ma'am, nandito na po tayo sa pancreas. Ayan, ma'am, chine-check din po yung liver nyo, nung kidney nyo. Di ba? Ang ganda, ma'am, no, lahat chine-check. Alam nyo po ba, pag nagpa-scan po kayo, pag overall check-up po kayo, alam nyo po ba kung magkano po yung magagastos nyo? Yan, kwentuhan nyo na. Yan. Aabot po yun ng 25,000. Yung iba nga po, 50,000 scanning ng mga sakit nila para ma-monitor. Ayan, so na-scan na. So habang ini-scan, ibabalik mo ulit sa'yo. Okay, lalo na po sa mga bago na magagawa ng gantong klaseng health assessment, dapat po hindi makikita po ng kliyente kung ano po yung resulta. Bakit? Kasi baka mamaya may mga bagay ka na hindi pa alam o hindi mo pa kayang ipaliwanag, tapos nakita niya, uy, bakit nag-red yun? Bakit ang daming red? Bakit ganon? Tapos ikaw, 'di ba? Hindi mo maipaliwanag. So, mababawasan ng credibility mo, 'di ba? Ang gagawin mo ngayon, kailangan magkaharap kayo, huwag mo ipapakita yung result para kung hindi mo masyadong alam pa sa ngayon,
ang gagawin mo, i-discuss mo lang nung alam mo. Okay? Nagkakaintindihan po? Yan. Kung hindi mo naman alam, wag magmarunong. Tapos, yan. So, tapos na mag-scanning. So, reading na tayo. So, sino gusto ng tip pag magre-read? Sige nga, type tip. Mabilis lang kasi din topic topic ko eh. So, tingnan nga natin. Walang nagta-type ng tip pa. Hindi nga ako magbibigay ng tip. Ayan, yun. Hello po, Miss Zara. Hello po, Miss Remilyn. Ayan, hello po, Miss Jen. Hello po, Miss Flor de Lisa Leguarda. Ayan, so tip, pag magre-read, okay? Kahit saan to. 'Di ba kahit sa sales, anong sabi? Pag ano tayo, anong tip po sa atin? Kailangan lagi ka magtatanong. Bakit? Hindi mo pwedeng sabihin na sa kliyente, alam mo ba ma'am, yung puso mo, grabe, sobrang lumalaki na yan. Oh. Ma'am, alam mo ba ma'am, sobrang taas ang fatty liver mo. Tapos ma'am, alam mo ba ma'am, ano, nung gallbladder mo, alam mo ba ma'am, meron ng gallstone. Eh ito, nung pala, wala na pala siyang gallbladder. Paano siya magkakaroon ng gallstone? Okay? So, isa rin po yun ha. Yan, isa rin po yun sa dapat nating malaman. So, dun sa recommendation natin na reco sheet, di ba kinukuha yung information? Tatanungin nyo po ha, yung medical history. Para dun pa lang, alam nyo na kung saan tatakbo yung usapan nyo. May alam na kayo kung anong sakit niya, di ba kung ano yung mapapayo nyo po sa kanya. Okay? Okay po ba? Ayun. So, okay, may tip na. So, kailangan lagi ka magtatanong. Kasi ako dati nga, nung pati mga tonsillitis, ino ko pa, chinecheck ko pa. Sabi ko sa kanya, ma'am, alam niyo po ba, ma'am, namamaga yung tonsil niyo. Oh, tapos mamaya sinabi niya sa akin, wala na daw siyang tonsil. O, 'di ba? Mahiya ka. Pero ang maganda lang nun, na ano ko siya, naseguyan ko, ay kaya pala ma'am, so ganito pala yun, no? Ayan, so wala na po pala kayong tonsil. Bakit? Kasi yun yung mga na-experience ko before, na ayaw ko naman maging experience nyo. Kaya nga po kami nandito para bigyan kayo ng tip kasi napagdaanan na po namin yan. Okay, so tatanungin mo kung ano yung mga, kung naoperahan na ba, ano yung mga tinanggal, ano yung medical history, ano yung vitamins, ano yung maintenance. Nung maintenance, ma'am, may maintenance po ba? Siyempre, magsasabi yan. Anong sasabihin yan? Astorvastatin. Eh, ikaw, hindi mo alam kung para saan yung mga tintin na yon. Pero pag may mga tin, ibig sabihin yung para sa cholesterol. Ang sasabihin mo na lang, ma'am, yung maintenance mo, para saan po? Eh, isulat mo ngayon, o sa puso. O, ma'am, ano pa po maintenance mo? O, metformin daw. O, ma'am, para saan po yun? O, diabetes. O, isulat mo lang po doon, ha? Ayan, may tip na po kayo. Para hindi kayo maliligaw kung saan tatakbo yung usapan nyo, okay? Yan. Oh, so sobra talagang ganda talaga ng QRMA. Nakakatulong na tayo na makaiwas sila sa mas malaking gastos. Yan, natutulungan din nila yung sarili nila na natin na makabenta. Tama naman. Tapos lahat yan need mong alamin. Huwag atat para makabenta lang. So tama naman po. Tama naman po yan. So sa interview pa lang, malalaman mo na agad kung ano yung health issue nila. Kaya mahalaga po na nagtatanong, ha? Bago po natin sabihin yung mga nakita po natin, itatanong po natin para may idea na po kayo. So, dun po yun sa reading. So, ano naman sa recommendation? So, balikan po natin yan. So, lahat naman po, kapag nag-recommend po talaga ako, ang ginagawa ko po kasi, ang nire-recommend ko po is 5 capsules, 3 times a day, 30 minutes before meal. Yan. Bakit ganyan? Bakit ang dami naman? Hindi ba ako mo-overdose dyan? Usually yan po yung mga tanong. Pinapakitaan ko po sila ng video ni doktora na nagsasabi na kailangan uminom ng 4 capsules 3 times a day. Sa video na yon, ipinaliwanag ni Doc na 4 capsules 3 times a day. Bakit 4 capsules 3 times a day? Provided na hindi ka exposed sa mga free radicals, wala kang sipon, hindi ka stress. 4 capsules na kagad 3 times a day. Ang sinasabi ko kay client, ma'am, ito wala ka pang sakit niyan, ma'am, hindi ka pa exposed sa kung ano-anong free radicals. 4 capsules 3 times a day. Ang dinagdag ko lang naman, ma'am, isang capsule lang. Kasi ma'am, ito, malapot ang dugo mo. Ito, ma'am, nakikita mo, ma'am, tumataas ang creatinine mo. Ayan, so dagdag lang po tayo ng 1 capsule. Tapos ma'am, alam niyo po ba ma'am, pag ininom niyo po yan,
Yan, pag ininom niyo po yan, makakatulong po yan. Alam niyo po ba, napakasarap ng tulog niyo. Napakaginhawa po ng pakiramdam niyo. Tapos ma'am, kung ikaw ay hirap sa pagdumi, ayan, magiging maganda po yung pagdumi niyo po. Ibig sabihin ng bawal niyo po. Kasi kahit ako po, natulungan po ko yan. So, personal experience pa rin. So, minsan, bago ko siya bigyan ng recommended dosage, kasi 'di ba sa reading, hindi kasi tayo magre-read ngayon eh. Ah, Doon pa lang, sa reading pa lang, syempre masasabi mo na kung ano yung mga health issues niya, kung ano yung mga concern niya. Tapos, kapag na-recap mo yon, syempre tatatak sa isip niya na yun ang mga kailangan niyang ayusin. So, ang tanong ko dyan, ma'am, kung halimbawa po, magbibigay po ako ng recommendation para matulungan ko po kayo na, kumbaga, maagapan po natin na ito po yung pwedeng maging sakit nyo. Papayag po ba kayo? Siyempre, yung iba niyan kasi ano na sila, natatakot na sila. Minsan nga hindi pa nga tapos, sinasabi mo pa lang, ano ang gagawin ko? Sige bang wait ka lang, tapusin lang natin to para isahan na lang, para isang paliwanag na lang. Hindi ka pa nga tapos sa lahat ng reading mo eh. Tinatanong na kagad nila kung ano yung gagawin. So, doon pala magkakaroon ka na ng idea, tama? Ayan. So, ayan, recommended dosage. Bakit? 5 capsules, 3 times a day, 30 minutes before meal. Then, pwede mo rin dyan ipang ano, kumbaga, kung halimbawa sinabi nilang taas naman yan. Ma'am, ano po, babawasan naman po natin ng dosage once okay na po kayo. Pansamantala lang po, gawin po muna natin yung detox process. So, ano ba pag magdi-detox ka, ma'am? Ang gawin natin, ma'am, lilinisin natin yung colon mo. Kasi po, yung colon po natin, ayan po, dyan po nagmumula yung lahat ng sakit. Di ba, ma'am? Nakapagpa-check ka na po ba ng colon? So, sasabihin niyan, hindi pa. So, try niyo po magpa-check. Alam niyo po ba kung magkano? Ang alam ko po, ano, ganito yun eh. O, di ba, kung may alam ka kung magkano. Wala pa akong idea, magkano ba, coach, magpa-colonoscopy? 50,000? Para lang makita kung okay yung colon mo? O, 80,000 pa nga. Ayan, ma'am, katulad niyan, since gusto niyo po bang gumastos ng 80,000, tatanungin mo kung ano. Syempre, ma'am, hindi, 'di ba? O, 'di ba ako na rin ang sumagot. So dito, ma'am, hindi kita pagagastusin ng 80,000. Okay? Ang gagawin lang po natin, ma'am, magde-detox ka. Pero hindi synthetic. Ang gagawin po natin is natural na detox. Gusto niyo po ba 'yon, natural? O, syempre, oo siya. Opo, opo. So, ganito yun, ma'am, ha? Ito yung papainom ko sa iyo. 5 capsules ng 24 alkaline C, 3 times a day, 30 minutes before meal yan, ma'am, ha? Tapos, ang gagawin mo po dyan, ito po yung pinaka-panulak nyo. So, ipapasok mo na ngayon si 24 Green Restore. Alam niyo po ba nung 24 Green Store, maganda yan ma'am pang colon cleansing. Napakataas po ng fiber niyan. Tapos, maganda yan ma'am to regulate blood sugar, to regulate your blood cholesterol. Siyempre, ang ipupush mo doon kung ano yung health concern niya. Tapos i-push mo yung benefits. Kaya mahalaga na kabisado natin or uma-attend po tayo ng product training, okay? Para alam po natin kung saan natin i-atake. Kumbaga, kung ano yung tamang recommended natin dosage or kung ano yung ibibigay natin na produkto kay kliyente. Yan, according sa kanyang health. Kasi kapag wala kang alam sa produkto, mangangapa ka. Hindi mo naman pwedeng mamaya na po man ng recommendation nyo kasi itatanong ko pa po dun sa upline ko. O di pwedeng ganon. Kasi nga, pinagkatiwalaan ka niya na marunong ka. Okay? Tama. Ayun. At then sa trainings and products, yan. Kaya dapat alam niyo yung products. Ayan. Yan, tama, 'di ba? Hindi puro kung ano lang yung naririnig nyo kay upline. So maganda talaga na nag-aano tayo, nagbibigay tayo or nag-invest tayo ng time para matuto. And then 24 alka white, pwedeng 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. So coming na yan. So, ayan, ang tawag ko po yan, ma'am, is power trio. Pag ito po ininom nyo, ayan, mas magiging maganda po yung pakiramdam nyo. Ngayon, ma'am, kung halimbawa may karamdaman na, ito, bibigyan ko na kayo ng tamang spill. Ma'am, kung kayo, ma'am, kung halimbawa gusto nyo, ma'am, na matanggal ng cholesterol nyo or ng fatty liver nyo, ano po bang gusto nyo? Mabagal o mabilis? Kung kayo po pa pipiliin, mabagal o mabilis? Ayan, sige, kunyari kayo yung kliyente ko. Sige po, ayun, mabilis. Ayan, so kung mabilis ma'am ang gusto niyong paggaling, kailangan po, iinom po tayo dito, iinumin niyo po kung ano po yung na-recommend ko.
So, okay ba yun, ma'am? Iinom na po ba kayo? And don't worry, ma'am, ha? Hindi naman po ito lifetime na ganito kadami. Pero syempre, kailangan ganun eh. Ganun yung tamang spill mo, hindi lifetime. Sa una. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Pag, kasi sure naman na magiging maganda yung kondisyon nila eh, tsaka magiging maganda yung pakiramdam nila eh. Sila na po yung magde-decide. 'Di ba? Sila na po yung magde-decide na itutuloy po nila. Okay? And then, minsan tatanungin nila, hanggang kailan ba yan? Kasi ang dami naman yan, ang mahal-mahal naman yan. Yun. So, nakarinig ka ng mahal. Oh, yan, mahal. So, ganito, ma'am. Para makatipid po kayo, ganito yung gagawin natin. So, iba na yon, closing na yon, mamaya yon. Tapos, ayan. So, 5 capsules, 3 times a day, 1 sachet restore, and then 24 alka white. Yan. Since wala pang alka white, pwede tayong magdagdag ng dosage ng alkaline C. Pero, ganito ha. Wag puro mega dose, ha? 'Di ba kanina sinabi ko sa inyo kung ano po yung health condition nila, health concern nila. What if may sakit sa puso, 'di ba? Or kaya yung patient nagda-dialysis. Guys, wag natin ipipilit ang megadose. Okay? Wag natin ipilit. Okay? Pag kalimitan na bawal mag-megadose kapag merong water limit intake. Halimbawa, unang tanong nyo, may water limit intake na po ba? 1 liter or 500 ml? Kasi usually, sa pag may sakit sa puso, syempre bawal na yung masyadong maraming tubig kasi malulunod ng puso nila. Pag sa dialysis naman, bawal din. Okay? Pag nga may limit na yung water nila, mag-iingat po tayo sa pagre-recommend ng dosage, ha? Pwedeng isang capsule lang muna sa isang araw. Okay na yon. Ang mahalaga, matulungan mo siyang lumakas. Tapos kahit papaano, unti-unting ma-flush out ng toxin sa katawan niya. Bakit hindi tayo pwede mag-megadose or damihan ng dosage ng 24 alkaline C pag dialysis patient? Siyempre, di ba, pag nagda-dialysis, anong ginagawa? Anong problema pag nagda-dialysis? Kasi ang kanyang kidney, ibig sabihin ay nagpe-fail na. Ibig sabihin, hindi niya na kayang linisin ng dugo. Tama? Kidney failure, hindi niya na kaya. Ngayon, kung bibigyan mo pa siya ng napakadaming dosage ng alkaline C, mas lalong ma-overload ng kidney niya. 'Di ba? Kasi nga, kaya nga siya nagdadialysis para malinis kasi hindi na nagpa-function ng kidney. Tapos, bibigyan mo pa ng maraming alkaline C. Eh, di ba, ano ba yung ano ng alkaline C sa atin? Pang flush out ng dumi, pang flush out ng toxin. Saan dadaan? Kidney pa rin. So, hindi po pwede, ha? Kung hindi po natin kaya pang humandle ng kidney, may mga problema sa kidney or sa puso, pwede naman po natin silang samahan kay Doktora Amelia Ubusan. Libre lang naman. O, di ba? Mas maganda yon. Ma'am, pag ganito po, isama ko po kayo kay Doktora every Tuesday. Libre lang po. Huwag po kayo mag-alala. Ay, fundamentals pala na paano ko. So, ayun. So, yung closing at reading sa susunod na. Ayan. So, kapag may heart or kidney problem, maximum of 4 to 6 capsules a day according to doctor. Ayan. Thank you po, Coach Jen. 4 to 6 capsules. Pero pag talagang alangan ako, isa, dalawa, or isa sa umaga, sa gabi, isa ulit. Tapos, alka white pwede sila. Kasi wala pa tayo ngayon. Coming 2000 na. Coming na. So, hanggang doon na lang kasi pala ang aking ano ay hanggang recommendation and then closing and reading. Nung reading kasi, medyo na yan madugo. Ayan, madugo talaga yung reading. Ako naman kasi willing naman akong magturo. Yan, willing akong magturo talaga. Pero wag yun na ako invite para mag-health assessment ha. Hindi na po ako doon. Hindi, ang pinag-health assessment ko na po kasi ngayon ng team ko. Hindi na po ako nag-health assessment ngayon. Kasi ano, hindi mababawasan yung ganda ko, ha? Ayun. Ayan, nagtitrain na lang po ako. Pero wala namang pong bayad. Pero pag natuwa po kayo sa akin, yan. Kahit ganda na lang ang itawag niyo sa akin, masaya na ako. Yan, stop share na tayo. Open po ba tayo for question? Coach? Ayan, sige. Pwede Pwede ko po. tanong kay Riza, kung ano lang yung topic natin for tonight, ha? Wag mo nang lumayo dun sa topic for tonight. Okay, the floor is yours. Open ko yung inyong mga mic if you want to Doc. ask questions. Kay Doc. Yan, you can unmute yourselves.
Napagkakamalan nga akong doktor eh. Totoo, kapag ano, Pwede naman na. Charis. tayo, hindi, tayo lahat pala. Doc Na lagi. may magaling Kasi doktor. Doc Maylin Bersosa. Parang nasa bus ka. Hi, Ate Marilyn! I miss you! Pero si Doc Robilin, si Doc Elizabeth Johnson. Dami natin doktor dito, di ba? Um, Nakakatuwa lang kasi pagka nag-health assessment kami sa iba't ibang lugar, ang tawag sa amin, Doc, paano to, Doc? Pero naka-face mask ako. Sabi daw, kayong doktor, wag niyong awatin. Yan yun lang sila. Yan, lang ngumiti lang daw kayo. Yan, wala yata silang question. Naintindihan nilang mabuti. Ay, ano yung youngest daw na pwedeng i-QRMA? Ang youngest ko is 5 years old, pero 7 lang ang nadedetect. O ano, Nadedetect ng check lang ADHD. talaga yung mga vitamins, di ba? Hindi O, organ. vitamins, minerals. Nung ADHD, hindi ko masyadong kabisado, hindi ko na kumbaga, hindi ko na siya sinasabi. Yung kulang na lang na vitamins o pag kulang ng vitamins, vitamin C, yan, ma'am, sakto yung 24 alkaline C natin. Pag kulang ng mga minerals, ayan, pag kulang po ng mga minerals, yan, sakto po yung restore. Yung 24 green restore kasi, 'di ba, rich in vitamin B complex, minerals, ayan, nasa restore na po lahat. Pag, Kaya ma- nakakabenta po ako pag marami ng nagpa-health restore. assessment, minsan tinatanggihan ko ang mga bata. Sinasabi ko hindi pa pwede. Pero minsan, may makulit na magulang kasi hindi raw gumagaling yung ubo. Dinadaan ko na lang sa interview. Ano bang kinakain? Ano yung lifestyle? Yung para nalalaman ko kung bakit mahina yung resistensya ng bata, hindi nagba-vitamins. So doon lang iikot yung ano nyo, yung analysis ninyo sa interview. Opo. Kasi sa kinakain pa lang nila, alam mo na kung anong sakit niyan. Kung laging puyat, alam mo nang mahina ang baga. Dok, ganda. Yan. Isa Wala po question. ba? Ano to? Ano yung with po ba or wala? Wala Bang po masama masama. yung mega? Pag sipon lang or pag everyday? Wala po. Kasi nga, sabi nga ni Doktora Ubusan, 4 capsules of 24 alkaline C 3 times a day, wala kang sakit. Eh, paano kung meron ka pang health concern? Paano kung inubo ka, sinisipon ka? Kailangan magdagdag ka ng dosage. Maximum natin na pag-inom, halimbawa, nag-10 capsules a day na, nag-10 capsules 3 times a day ka na, tapos dumi ka ng dumi. So, ibig sabihin, na-reach mo na. Na-reach mo na. Pwede ka na magbaba to 8, to 7, hanggang 5. Okay, yun ang sabi ni Doc. Ayan o, sabi ni Jen, anything in excess, ilalabas naman Yes, ng ihi, pupo at laway. yun. Yan. Kasama ni mga toxins sa katawan po natin. Ganda. Ilan ang reko ng Restore at Alka White pag may water limit? Pag may water limit kasi usually 'di ba may sakit sa puso tsaka Please. dialysis. Paisa-isa lang. Alka White isa sa umaga, isa sa gabi. Yun kasi yung safe. Doon lagi tayo sa safe. Sabi ni Alma, ano po yung person with pacemaker prohibited? Yung pero kung meron siyang ano na, motor sa puso, Battery. may battery na sa puso. Ayan. Yan, si Doktora, ilan nga yung ano dosage ni Doktora? Healthy si Doktora ha? Ilan nga siya per day iniinom? Si Doc, 10 capsules, 3 times a day siya. Healthy yun. Tapos yung apo niya, minor, mga bata, pinagpa 5 cups niya 3 times a day. Healthy. Mm. Pero tignan niyo si Doktora, ang ganda ng balat, ang lakas, 80 plus years old na, naka-heels pa, talo pa tayo. Oo. Tapos, ay, tip nga po pala, wag po lagi natin isipin ng benta. Kailangan, maramdaman po ng kliyente po natin na concern tayo, na may malasakit po tayo sa kanila. Tapos, bibigyan po natin sila ng tamang payo. Kasi the moment na maramdaman nila na okay kang kausap, nakapalagay ang loob mo siya, that's the time na magtitiwala siya sa'yo. Kahit wala pa siyang ganyan, gagawa ng paraan yun, makakabenta at makakabenta ka. Pero ang closing natin is sa next session next week. So you have to attend next week para mas marami kayong matutunan. And any other questions before we close our Zoom for tonight? Sige, magtanong pa kayo.
O, hindi mo pala nasabi, Risa, kanina, ano ba yung mga tamang suot dapat kapag ka mag-health assessment sila sa mga Ah, lugar? okay. Hindi mo pwedeng nakaduster, ha? Baka mamaya punta kayo doon Ay, oo, nakaduster, bakit pala? tapos nakakita pa cleavage ninyo. Please naman. Huwag po ganun. Dapat po formal po yung suot natin. Huwag tayong sexy. Pag sexy talaga tayo, sexy yan. Kahit nakaano pa tayo, nakatalokbong yung mukha natin, tsaka yung katawan. Pero hanggat maaari po para, alam niyo yun, dapat po ano tayo, formal. Disente po yung Ayan. suot natin every time mag-health assessment tayo. At magsuklay. Mamaya mukha tayong bruha ba? Hindi ka pagkakaman ng doktor, mukha kang bruha. Mas magpulbos, baka mamantika ka. Magtawas. Baka sabihin, Dok, patay na ako sa amoy mo. Ayan, yes po. Kapag natulungan kasi natin silang gumaling, sila mismo magkukwento sa iba, tama. So may process kasi talaga ang sales, may process lahat ang business natin. Kailangan daanan po natin yung process, walang shortcut. Hindi pwedeng kasi gusto ko makabenta, bahala na. Ako nang bahala dito sa kausap ko ngayon. Paperasahin ko to, babrasuin ko to. May process po. Kapag mali po yung process na ginawa natin, makakabenta tayo. Pero yung tiwala po ng tao, hindi na po yan mababalik. Kaya po hindi po lalaki ang grupo po natin kapag tayo po ay puro kalokohan, puro po, wala pong sistema. Kailangan po may sistema talaga. Daanan po natin yung tamang sistema. Any other questions? Nasabi mo rin ba kung ano yung mga bawal upuan, bawal umupo sa Opo, metal. palang din nakinig? Yan, metal tsaka plastic wood. Kapag, kunyari, wala naman, walang choice, patayuin na lang natin si kliyente. 1 minute lang naman. Hindi pwedeng naka-de-4 po, hindi pwedeng may hawak na cellphone. Yung mga suot po, mga nasa bulsa, patatanggalin po yan. Mm. Kasi ba't namin kayo kinokorek? Kasi minsan may nakikita kami na mga sinesend po sa GC namin. Yung isa nagsiselfone pa, health assessment. Kami po yung pupulaan kasi kami po yung nag-aaral tapos ang ginagawa po ng mga kasama is mali-mali, di ba? Kami rin po yung may mali, hindi namin kayo kinokorek. Coach, yung mga may iron implant sa katawan, di rin po pwedeng isa lang sa machine? Iron implant, first time ko nakarinig. Iron ba? Ang alam ko may mga parang titanium. Ayun, Pwede yung bakal. Oo ba? bakal. Okay lang. Kasi si Nate, di ba po may bakal? Okay lang. Natanong po yan din kay Sa coach. bakal, pag sa puso yata lang ang bawal. Apo. Pwede rin pala buntis ha. Ay, nasabi ko pala kanina. Bundis pwede. Thank Hindi po you. pwede. Ano pa? Okay, magtanong pwede ba aso ko? Hindi pa pwede aso ha? Tao lang. O, bawal po ang... Sabi ni Sabi ni Flor, kailan daw yung training and reading? I-announce naman po kung kailan ready yung ganda ko. Ay, sorry pala. Kung kailan ready yan yung ganda ko talaga. Next week. Ano po ang itsura ng machine? Sira pa eh. Kasi Isin po sa inyo ni Gwen kung ano po yung itsura ng machine, ng device. Ayan. Yan, super. Alright, with that, Excited ako sa reading sa susunod. Kasi ang haba nun. ano, chap-chap yon, dalawang part. Reading, iba yung reading, iba pa yung closing. Kasi masyadong, Reading tayo. kaya dapat nagsusulat po tayo. Tsaka para hindi po kayo ma-overwhelm. Ayan. Tayo po ay mag-picture taking na, mag-open cam na po tayo.